So, napakalaga po yung aral na ito, yung katuruan na ito, na unang itinuro ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, mga kapatid. At ang una niyang tinuruan ng mga katuruan ito ay walang iba kundi ang kanyang mga piniling alagad. The Sermon at the Mount, kuna na. Diba? Or ito yung tinatawag nilang Olivet Discourse, mga kapatid. No? Alam nyo, yung pagtuturo po ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid, sa kanyang mga disipulo, mga kapatid, hindi niya po tinignan kung sino ang dapat lalapit sa kanya sa oras na yon, mga kapatid. Kalooban ng Diyos kung sino man ang lalapit at uupo sa kanyang paanan upang makinig sa kanyang mga katuruan, mga kapatid. Yung mga katuruan na ito yung buod ng lahat ng kautusan, mga kapatid. No? Ito ang lahat ng buod, ito yung pinakabuod ng lahat ng katuruan ng ating Panginoon Jesucristo na una niyang itinuro sa kanyang mga alagad na dapat taglayin ng isang Kristiyano, mga kapatid. So, alam nyo, napaganda po ang pagtuturo na ito ng Panginoon. Hindi kayo tataboy ng Panginoon kung ikaw ay lalapit sa Kanya. Hindi po. Mga kapatid, kaya ngayong 5,000 na yon, 20,000 na tao na yon, mga kapatid, no? Na pumunta sa lugar na yon, yung Olivet Discourse na sinasabi, mga kapatid, wala man lang ni isa sa mga 20,000, 5,000 na taong ito ang lumapit at umupo sa kanyang paanan, kundi ang mga lumapit lamang ay walang iba kundi ang kanyang 12 alagad, mga kapatid. No? 12 alagad lamang ang nagka-interesado na makinig sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo na ito, ang Beatitudes, mga kapatid. Ang Beatitudes. No? So, yung katuruan na ito, mga kapatid, no? Napakaganda po sa buhay ng isang nagsisimulang Kristiyano na dapat nating taglayin, mga kapatid. Alam nyo, kung meron po sa atin ang mga karakter na ito, yung mga pag-uugaling ito, mga kapatid, no? Kahit anong temptation yan, anumang trials yan, pagsubok yan, magtatagumpay at magtatagumpay tayo. So, una niyang itinuro yung Beatitudes. Dito po sa Matthew 5, ang magandang asal, ang karakter, pag-uugali, ang pagiging mapalad, mga kapatid. No? Ito ang unang itinuro ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga, sa 20,000 na yun, wala man nang nagka-interest na lumapit. Kaya nung dumating ang pagsubok, mga kapatid, nung panahon na kinorek ng Panginoon, itinama ng ating Panginoong Jesucristo ang 20,000 tao na ito. Kung babasahin po natin sa John, mga kapatid, lahat ng mga taong ito, nagsialisan po lahat sila. Dahil lumalapit lang sila sa Panginoon dahil sa pagkain. Lumalapit lang sila dahil sa pagpapala. Gusto lang nila ang pagpapala ng Diyos, pero ayaw nila yung nagpapala. Diba? Yun ang gusto ng tao eh. Diba? Marami ang lumalapit sa Panginoon dahil gusto lang nila yung blessing. Opo. Yun lang ang gusto ng tao. Kaya yun ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, mga kapatid. Lumalapit kayo sa akin dahil nakakain kayo ng libre. Sabi niya sa kanila, mga kapatid. Yun ang standard ng mga tao na
ayaw sumunod sa ating Panginoong Kristo. Kaya nung nagtama siya, nag-correct siya, hindi nila nakayanan yung pagtatama na yun. Isa-isa silang nagsialisan, mga kapatid. At ang naiwan lamang ay walang iba kundi yung 12 alagad, mga kapatid, na umupo sa kanyang paanan. Kaya nga, ang Diyos, He is not interested to the crowd. Hindi siya interesado sa crowd, sa dami ng tao. He is not interested that chairs are being filled, na lahat ng upuan na yan ay mapupuno, mga kapatid. Hindi po. Interesado lamang ang Diyos sa mga taong kahit kokonti lang ang nakaupo sa mga upuan na yan, may pagbabago sa kanilang pamumuhay. There is changed life. Yun ang ibig sabihin ng born again. Pagbabago ng buhay. Mga kapatid, di ba? Pagbabago ng buhay. Born again. Na bago ang pag-uugali, pag-iisip at laman ng puso. Mga kapatid. Walang silbi na punong-puno ang loob ng isang simbahan. Pag-alis, ganun pa rin yung pamumuhay. Bumabalik pa rin sa dating ginagawa. Bumabalik pa rin sa dating kasalanan, mga kapatid. Opo. Ginagawa lang nila yung simbahan na ang akala nila yung bahay-sambahan, mga kapatid. Yun ang maghuhugas ng kanilang kasalanan, mga kapatid. Kaya, hindi nila naintindihan ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Lumalapit lang kayo dahil nakakain kayo ng libreng pagkain, sabi niya sa kanila. Nung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, ang sino mang kakain ng aking laman at inom ng aking dugo, sabi po ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang iinom ng aking dugo, sabi niya, ay hindi na po mauuhaw. Ang kakain ng aking laman ay hindi na magugutom. Hindi nila naintindihan ang kapahayagan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Diba? Hindi nila naintindihan yung pagtutuwid na ito ng correction ng Panginoon sa kanila. Kaya ang sabi nila, paano natin kakainin yung kanyang laman? Akala nila, parpartindari ako. Yung, anong tawag doon? Katayin nila ang Panginoong Jesucristo, kainin nila yung bulalo niya, yung laman niya. Tapos iinumin nila yung dugo niya. Kinuha nila sa literal. Ganon, mga kapatid, kung wala kang tamang relasyon sa Panginoon, mali ang pagkakaintindi mo sa kanyang salita. Katulad ng 12,000 tao na ito na sumusunod sa kanya. Mga kapatid, hindi nila naintindihan ng mensahe ng Panginoon nung sinabi niya, nakainin niyo ang aking laman, inumin niyo ang aking dugo, nang gustong ipayag ng Panginoong Jesucristo sa oras na yun, kung bakit niya sinabi yun, nakainin niyo ang aking laman at inumin niyo ang aking dugo. Ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo, dumating na ang tagapagligtas, dumating na ang Mesaya sa kanilang kalagitnaan, mga kapatid. Diba? Ibig sabihin, nagkatawang tao na ang Espiritu ng Diyos. Nagkatawang tao na yung salita. In the beginning, there was a Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nagkatawang tao na ang salita. Kaya, hindi nila maintindihan. Mga kapatid. Diba? Ganun po
Alam nyo, mga kapatid, kung wala kang tamang relasyon sa Panginoon, kung mali yung pagtanggap mo sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid, isa po tayo. Magiging isa po tayo. Tayo, unang pati ako. Magiging isa rin po tayo sa mga taong 20,000 tao na yon, mga kapatid. Sumusunod lang tayo dahil gusto natin ng libreng pagkain. Diba? Gusto nating makita yung pagpapaalala na hindi tayo nagka-interes na makilala ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya sinabi nila, mabigat na katuruan ito. Hindi ko kaya, sabi niya. Hindi nila kaya kasi hindi sila sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, umiyak ang Panginoong Jesucristo eh. Iniyakan niya si Lazarus. Umiyak siya sa pagkamatay ni Lazarus, mga kapatid. Hindi niya iniyakan ang kamatayan ni Lazarus, kundi ang iniyakan niya, mga kapatid, dahil sa kawalan ng pananampalataya at pagtitiwala ng mga tao ito sa ating Panginoong Jesucristo, despite of many miracles, mga milagro na pinakita ng Diyos sa kanila, hindi pa rin sila sumampalataya at nagtiwala na wala nang magkakagawa niyon, kundi ang tanging may kakayanan lamang, mga kapatid, na gumawa ng mga milagro na yon ay walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga kung babasahin po natin sa John, yung lalaki na bulag na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, no? Sabihin niyo po, Panginoon, kung sino po yung taong yun, sabi niya, at sasampalataya ako sa kanya. Ako ngayon ang kaharap mo, sabi ng Panginoong Jesucristo, sa binata na ito, mga kapatid. Hindi na siya nagdalawang isip, hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Lumuhod siya at sinamba niya ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kaya, napakalaga yung mga katuruan na ito, yung magiging makalat. Ito yung mga karakter, beatitudes ng Diyos. Kaya niya itinuro, ito ang unang katuruan niya sa mga disipulo niya at katuruan din niya sa atin ngayon upang tayo, magkaroon tayo, mga kapatid, ng matuwid at maayos na pamumuhay. Di ba? Kung hindi mo taglay yung mga beatitudes na ito, yung mga karakter na ito, I don't think so, mga kapatid, na magiging matagumpay ang iyong pamumuhay, mga kapatid. Hindi ako naniniwala na magiging tamang relasyon mo sa Diyos at sa iyong kapwa kung wala sa iyo ang mga beatitudes na ito, yung mga karakter na ito, yung mga katuruan na ito ng ating Panginoong Jesucristo na itinuro niya, mga kapatid. Kaya nga, ang nagsisimulang Kristiyano, kahit paulit-ulit mong basahin ito, Matthew 5, 6, and 7, andito lahat yung mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo na dapat taglayin ng isang Kristiyano. Ito yung pag-uugali ng Diyos, the character of God, na dapat nating malaman at makilala, mga kapatid. Di ba? Kaya itinuturo niya, isinabuhay niya nung nagkatawang-tawang Panginoong Jesucristo, ipinakita niya ang lahat ng mga katuruan na ito, isinabuhay niya, mga kapatid.
upang He is the best example, an epitome of God's grace. Siyang pinakamagandang halimbawa, mga kapatid, na ibinigay sa atin ng Diyos na dapat nating tularan, mga kapatid. Kung wala sa atin ang mga pag-uugaling ito, wala tayong karapatan na magsabi na tayo ay isang Kristiyano. Basahin natin. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. So, yung dependency nila ay sa Diyos lang. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aalawin sila ng Diyos. Repentance. Pagdadalamhati. Huwag mong sabihin na may pananampalataya ka, pero hindi ka naman nagsisisi ng iyong mga kasalanan. Mga kapatid. Di ba? Kaya nga mga kapatid, no? Ang pananampalataya natin, pagkatapos ang pananampalataya natin, yun ang resulta ng pagtalikod din natin sa ating mga kasalanan. Hindi mo pwedeng sabihin na sumasampalataya ka, pero nagpapatuloy ka sa paggawa ng kasalanan. Hindi po pwede yun. Di ba? Sin is a sin. Kasalanan pa rin yan, mga kapatid. Di ba? Pangatlo, pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Humility, humbleness. Hindi mo tinitignan ang iyong sarili na ikaw ay nakakahigit sa iyong kapwa. Na ikaw ay marunong magparaya. Mga kapatid, di ba? Tinitignan mo palagi, you are always looking the benefit of other people, hindi yung sarili mo. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, the greatest love you can offer to your friend is to offer your life for them. If you are doing this, you are my friend. Sabi niyo po. Diba? Tatawagin kitang my best friend forever. Because a servant does not know his master is doing. Kaya tatawagin kitang kaibigan, sabi po ng Panginoong Jesucristo, and all the secret of my Father, I am going to reveal it to you. Sasabihin ko lahat ng sikreto namin ng aking Ama sa iyo. Ganun po ang pagtitiwala ng Diyos sa mga taong nakipag-isa at tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyan kasiyahan ng Diyos. Yung matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Seek first the kingdom of God and everything and His righteousness, and everything will be added unto you. Unahin natin ang kaharian ng Diyos. What is the kingdom of God? The kingdom of God is Jesus Christ. Jesus Christ is the kingdom of God. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Yung naaawa ka, nahahabag ka sa mga tao walang makain, walang damit. You welcome the strangers into your home. You visit the sick in the hospital. Tatanggapin mo ang habag ng Diyos. Diba? Pero kung minsan, mga kapatid, napakahirap maglabas ng pera.
Ang hirap bitawan ng pera pag nasa kamay na ng isang tao. Mga kapatid. Kaya nga, sabi ng salita ng Panginoon dito mga kapatid, it is only a blessing when you share with other people. Hindi mo pwedeng sabihin na blessing yan, pagpapala ng Diyos yan, na galing sa Diyos yan kung hindi ka marunong magbahagi. Pero yung sinasabi mong blessing yan, hindi mo naman sinare. It's only for your own personal consumption. Hindi po pagpapala yan na galing sa Panginoon. Baka pagpapala yan na galing kay demonyo. Kasi hindi mo kayang bitawan eh. But when it is being shared, ibinahagi mo sa walang makain. And that is the true blessing from God. Diba? Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Paano ba tayo magkakaroon ng malinis na puso? Kaya nga may kanta, di ba? My favorite song. Give me a clean heart, give me a pure heart, remove the stony hearts in me. Give me the clean heart. Diyos lang ang may kakayanan na magbigay ng malinis na puso. Kung wala sa iyo ang Panginoong Jesucristo, kung hindi ka sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, imposible na magkaroon ka ng malinis at dalisay na puso, mga kapatid. Napaka-imposible na magkakaroon tayo ng malinis at dalisay na puso kung wala tayong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa Kanya lamang nanggagaling, sa Kanya lamang nagkakaloob ang malinis at dalisay na puso. Mga kapatid, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ay ituturing ng mga anak ng Diyos. Gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Ang ibig kong sabihin nito mga kapatid, yung dinadala po natin ang mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Diba? Blessed are the peacemaker. Hindi po pulis ito peacemaker na sinasabi. Tayo, pag nakakilala na tayo sa ating Panginoon mga kapatid, yung ibinabahagi na natin yung salita sa ating pamilya, the rest of the family, sa mga kaibigan natin, then you are a peacemaker. At ituturing ka na anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya wag nating sabihin na kung nagkasakit tayo ng cancer sa lungs, ano pa? Yung mga sakit na nakukuha natin sa bisyo natin, huwag mong sabihin na pagsubok yan. Yan ang bunga
ng pagsira mo sa templo na binigay ng Diyos. Kaya nga sabi niya mga kapatid, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Sisirain mo yung templo na binigay sa iyo ng Diyos. Diba? Dapat ingatan po natin ang templo na ito dahil ang templo na ito ay kaloob ng Diyos, mga kapatid. Diba? Kaloob po ito, regalo po ito ng Panginoon. Pero sinisira ng tao sa bisyo. Tapos sasabihin nila, pag magkasakit sila, ay pagsubok lang to. Diba? Or nabilanggo, sasabihin nila na pagsubok yun. Hindi mo pwedeng sabihin na pagsubok yan kung yan ay bunga na kasalanan. Ang sinasabi niya dito mga kapatid, no? Pagsunod, ibig sabihin, sumusunod ka. Ipinapahayag mo ang salita ng Panginoon kahit ikaw ay inuusig. Diba? So napakaraming katuruan ko ang ating Panginoon sa Kristo. Ito lang yung unang katuruan na kanyang itinuro sa atin, mga kapatid, sa araw na ito, na dapat nating taglayin. Na kapag meron sa atin yung unang katuruan na ito, yung pagiging mapalad, beatitudes, magtatagumpay po tayo sa ating pamumuhay. Pero, in absence of these teachings of the Lord, napaka-imposible mga kapatid, na kaya po natin suungin, kaya po nating i-deal ang mga taong nakapaligid sa atin. Kaya nga ito ang pinaka-maganda, kahit ulit-ulitin mo to, kahit 1 year yan, mamaster mo yan, 5, 6, 7, 5, 6, 7 sa Matthew 5, 6, 7. Paulit-ulit mo ito. Araw-araw yan. Alam mo, itutuwid ka ng Panginoon dyan. Kaya nga, alam nyo, alam mo ng isang araw, sabi ko sa asawa ko, magpapasahod kasi kami ng karpintero. Oh, last money ko yan. Wala na akong pera, promise to God. Sabi niya, Hoy, huwag kang mag-promise to God. Sabi ko, malaking kasalanan yan sa kanya. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos. Andito, 5, 6, 7. Alam mo, kompletos, Ricardos na ito. Basahin ko Basahin ko, dito na po tayo magtatapos. Katuruan tungkol sa panunumpa, promise. Narinig din ninyong sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit, saksi ko ang lupa, sapagkat ito ay kanyang tungtungan. Ang lupa ang tungtungan ng paa ng Diyos. Huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito ay lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo, sapagkat di isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang, oo, kung oo, at hindi kung hindi. Sapagkat anumang sumpang idaragdag mo dito ay buhat na sa masama. Wadda ka mo inayon mo, kung may dadagdag ka na sa mga sumpa na yun, galing na sa demonyo. Galing na kay Satanas. Masama. Tignan nyo yung masama dito. Capital letter. So, ibig sabihin, nanunumpa ka sa pangalan ni Satanas kung nagsisinungaling ka.
Alam niyo, nung nakilala ko ang Panginoon, natatakot na ako kung anong pa. Kaya kung sinasabi ng pastor sa akin, may tinatakot kang pera, no? Promise to God. Tumawa na lang ako. Kasi alam ko yung salita ng Panginoon. O, pastora, sabi mo wala kang pera, bakit may pinanggasolina tayo? O, basahin mo to, 5, 6, 7. Sinasabi ko, taglayin natin ang lahat ng ito. Napakagandang katuruan po ito, taglayin ng isang Kristiyano. Nakakatakot. Nakakatakot po. So, maraming salamat po mga kapatid, no? Sa mga patuloy po na tumatangkilik ng aking Facebook page, Pulis na Pastor, pagpalain po kayo ng Panginoon, manalangin po tayo. Yes, Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo pumuli sa amin, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, Lord God, Panginoon. Lord, salamat sa mga salitang ito, sa mga katuruan na ito, na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, yung pagiging mapalad, the attitudes, Panginoon, na dapat po namin taglayin habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito, Panginoon, na yung mga beatitudes na ito, yung mga pag-uugali nito, Panginoon, ito po ang yung ugali, Panginoon, na gusto niyo pong iparanas sa amin, Panginoon, upang magkaroon po kami ng matuwid na pamumuhay habang kami po ay nabubuhay sa daigdig na ito. Yes, Lord. Isulat niyo po, Panginoon, ang mga katuruan ito sa puso po namin, Panginoon, upang magkaroon po kami ng tamang landas na tahakin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon Lord God. Lord, sa lahat po, Panginoon, ng mga kapatid ko namin na nandito, Panginoon, sa iglesia nito, Panginoon Lord God, pagpalain niyo po, spiritually ang bawat isa, Panginoon Lord God, ang kanilang pamumuhay, anuman ng pinanggagalingan ng kanilang pamumuhay, Panginoon Lord God, sa mga estudyante, Panginoon, Lord, give them the wisdom that comes from you, as you have said in your word. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. At sa mga kapatiran ko po, mga kapulisan, Panginoon, sa buong Pilipinas, Panginoon Lord God, ingatan niyo po sila, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mapulang dugo, Panginoon Lord God, ng mga kapulisan na ito, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng katapatan sa paglilingkod sa inyo, sapagkat kung meron po silang tamang paglilingkod sa inyo, Panginoon, dadaloy po ang tamang paglilingkod po nila sa taong bayan na kanilang pinaglilingkuran, pinagsisilbihan. Maraming salamat po, Panginoon. Itinataas po namin, Panginoon, ang iyong pangalan sa oras na ito. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Hallelujah. God bless everyone. God bless all. Thank you.